Nagbago ang plano. Sa labas na lang tayo kakain, para lamang ito sa malalapit na pamilya. Wika ng aking biyenan. Pagkatapos ng buong maghapong paghahanda nagluto ako ng 20 at 3 iba't ibang putahe para sa kanyang kaarawan. 5 minuto bago magsimula ang salo-salo umalis sila nang hindi man lang ako isinasama. Naiwan akong tahimik sa bahay. Ngunit ang ginawa ng aking asawa ay nagdulot ng matinding gulat sa aking biyenan at sa kanyang pamilya. Hanggang sa nagmakaawa silang makausap ako. Bago magsimula ang ating kwento mangyari po lamang na isulat sa ibaba kung saang probinsya o lungsod kayo nanonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang mas lumaki pa ang channel na Puso at Ako at makapaghatid pa kami ng mas magagandang kwento. Madilim pa ang kalangitan nang idilat ni Maria ang kanyang mga mata. Pumasok ang malamig na simoy ng hangin mula sa siwang ng bintana ng kanilang kwarto. Ngunit mas matimbang ang determinasyon sa kanyang dibdib kaysa sa antok. Sumulyap siya sa orasan sa dingding na tumuturo sa 2:00 ng madaling araw. Mahimbing pang natutulog ang kanyang asawang si Rafael matapos ang buong araw na pagpapagod sa opisina upang asikasuhin ang kanilang walang katapusang negosyo. Dahan-dahang bumangon si Maria upang hindi magising ang lalaking labis niyang minamahal. Nagtungo siya sa banyo, naghilamos ng malamig na tubig, at pagkatapos ay nagsuot ng maayos at simpleng bestida. Ang araw na ito ay napakahalaga para sa pamilya ng kanyang asawa. Ang kanyang biyenan na si Mommy Carmen ay nagdiriwang ng kanyang ika-60 kaarawan. Isang edad na dapat ipagdiwang ng may lubos na pasasalamat at kasama ang buong pamilya. Matagal nang pinagplanuhan ni Maria ang lahat. Nais niyang magbigay ng pinakamagandang regalo na hindi matutumbasan ng pera kundi ng tapat na pagod at oras. Binalak niyang magluto ng mga espesyal na pagkain at maghanda ng isang malaking salo-salo sa kanilang marangyang bahay. Espesyal ito para sa babaeng nagsilang sa kanyang asawa. Bumaba siya sa hagdan patungo sa malawak nilang kusina. Ang kusina ay kumpleto sa mga makikintab na kagamitan at may mahabang mesa na gawa sa marmol sa gitna. Binuksan niya ang pangunahing ilaw at nagliwanag ang buong paligid kung saan niya gugugulin ang mga susunod na oras. Kinuha ni Maria ang kanyang paboritong apron at itinali ito sa kanyang baywang. Inilabas niya ang mga sangkap na binili at inihanda pa niya kahapon ng hapon mula sa malaking refrigerator. Mayroong kilo-kilong sariwang karne ng baka malalaking isda, hiniwang manok sariwang gulay, at iba't ibang tradisyonal na panimpla at pampalasa. Target niyang magluto ng 20 at 3 magkakaibang putahe. Pinili niya ang numerong iyon bilang simbolo ng kanyang atensyon sa detalye para sa okasyong ito. Isang simbolo ng paggalang na umaasa siyang makakapagpalambot sa malamig na puso ng kanyang biyenan. Nagsimula siyang magluto nang walang tulong ng sinumang kasambahay. Gusto ni Maria na ang lahat ay magmula sa kanyang sariling hirap. Nagdikdik siya ng bawang, naghiwa ng sibuyas, nagpiga ng gata at naggisa ng mga pampalasa. Ang bango ng paminta, luya, tanglad at dahon ng laurel ay nagsimulang pumuno sa hangin ng kusina na kanina ay napakatahimik. Binuksan niya ang kalan at ang init nito ay unti-unting nagpatulo ng pawis sa noo ni Maria. Inilagay niya ang mga hiniwang karne ng baka sa isang malaking kawali, hinalo ito kasama ng makapal na peanut sauce at gata para makagawa ng espesyal na kare-kare na paborito ng buong pamilya. Alam na alam niyang ang pagluluto ng kare-kare ay nangangailangan ng mahabang oras at labis na pagtitiyaga sa paghahalo upang hindi maghiwalay ang mantika at manuot ang lasa hanggang sa pinakaloob ng karne. Sa kabilang kalan, nagpakulo siya ng buto-buto ng baka para sa mainit na bulalo na may malinaw na sabaw at tinimplahan ng dahon ng sibuyas at piniritong bawang. Ang umuusok na bango ng linamnam ay dahan-dahang kumalat sa buong ibabang palapag. Habang patuloy sa paghahalo ng karne, lumipad ang isip ni Maria sa takbo ng buhay. May asawa nila ni Rafael nitong mga nakaraang taon. Si Rafael ay isang asawang maalaga, mapagmahal at napakapanindigan sa kanyang tungkulin bilang haligi ng tahanan. Subalit ang relasyon ni Maria sa pamilya ng lalaki, lalo na kay Mommy Carmen at sa 2 kapatid nitong sina Andrea at Nicole, ay hindi kailanman naging maayos. Simula pa lang ng kanilang kasal ay palagi na siyang minamaliit ng 3. Sa paningin nila si Maria ay isang ordinaryong babae lamang na sinuwerte at napangasawa ang isang lalaking kasing yaman at kasing tagumpay ni Rafael. Iniisip nilang walang maipagmamalaking pamilya si Maria, hindi nababagay na makihalubilo sa mga alta sosyedad at ang kanyang simpleng pananamit ay hindi raw bagay sa asawa ng isang mataas na opisyal ng kumpanya.
Hindi kailanman sumagot o pumatol si Maria sa lahat ng pang-iinsultong iyon. Nilunok niya ang bawat matatalim na parinig ng kanyang mga hipag at sinuklian lamang ito ng mahinahong ngiti. Naniwala siyang ang tapat na paninilbihan ay darating din ang araw na magbubukas sa kanilang mga puso upang tanggapin siya bilang tunay na bahagi ng pamilya. Patuloy na umikot ang orasan sa kusina habang siya ay abala. Nagsimula nang sumikat ang araw sa silangan. Narinig niya ang pagtilaok ng mga manok at ang tunog ng kampana mula sa di kalayuang simbahan. Huminto muna si Maria sa kanyang ginagawa, naghugas ng kamay at mukha at lumuhod sandali sa harap ng maliit na altar upang taimtim na magdasal. Humingi siya ng walang hanggang pasensya at panghabambuhay na kapayapaan para sa kanyang pamilya. Pagkatapos magdasal, bumalik siya sa kanyang mga kawali at kaldero. Sa pagkakataong ito, nagprito siya ng malaking isdang lapu-lapu para sa matamis at maasim na escabeche, nagluto ng inihaw na manok, naggisa ng malalaking sugpo sa mantikilya at bawang, naghanda ng lumpiang sariwa na may malapot na sarsa, gumawa ng mainit na crab and corn soup at nagluto ng masarap na arroz. Valenciana na inayos niya sa isang malaking food warmer. Gumawa rin siya ng iba't ibang panghimagas tulad ng buko pandan, matamis na sapin-sapin, at isang malaking mangkok ng minatamis na saging at makapuno. Nagsimula nang sumakit ang kanyang mga binti dahil sa matagal na pagtayo, nanigas ang kanyang likod at ilang beses siyang natalsikan ng mainit na mantika sa kamay na nag-iwan ng mahapding marka sa kanyang balat. Ngunit tiniis niya ang lahat ng pagod na ito para sa kanyang mabuting hangarin. Unti-unting tumaas ang araw. Pumasok ang liwanag mula sa mga nakabukas na bintanang salamin ng kusina. Eksaktong 9:09 na ng umaga. Natapos din sa wakas ni Maria ang ika-23 putahe. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang pawis sa kanyang noo, gamit ang kanyang braso, at sinimulang ilipat at ayusin ang lahat ng pagkain sa ibabaw ng mahabang mesa na gawa sa purong nara sa kanilang dining room. Gumamit siya ng mga pinakamahusay na porselanang plato, inayos ang mga kubyertos ng may tamang distansya, at naglagay ng malilinaw na baso sa gilid ng bawat upuan. Ang nakahaing pagkain sa ibabaw ng mesang kahoy ay lubhang nakakatakam para sa sinumang makakakita. May manipis na usok pang nagmumula sa ilang mga food warmer na nagdadala ng amoy ng masarap na lutong bahay. Ngumiti ng may pagmamalaki si Maria habang pinagmamasdan ang kanyang obra. Ang kanyang pagsasakripisyong labanan ang antok magdamag ay nagbunga ng isang napakagarang handaan. Naisip niya ang gulat at kaligayahan sa mukha ni Mommy Carmen kapag bumaba na ito mula sa itaas. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga yabag sa hagdan. Agad na inayos ni Maria ang kanyang sarili, pinagpagan ang kanyang damit at tumayo ng tuwid sa dulo ng mesa. Lumitaw si Mommy Carmen mula sa liko ng hagdan, suot ang isang mamahaling bestida na gawa ng sikat na designer na sumasayad hanggang sa sahig sa likod ng matanda. Sumunod sina Andrea at Nicole na may suot ding mga damit na nakakasilaw sa mata. Mukhang madaling araw pa lang ay nag-ayos na ang tatlo. Humakbang paharap si Maria, nagbigay ng pinakamatamis niyang ngiti at handa ng bumati ng maligayang kaarawan. Ngunit unti-unting naglaho ang ngiti ni Maria nang makita niya ang reaksyon sa mukha ng tatlong babae sa kanyang harapan. Walang nikatiting na paghanga, pagkagutom o kahit simpleng pasasalamat sa kanilang mga mata. Bagkus, automatikong tinakpan ni Mommy Carmen ang kanyang ilong gamit ang likod ng kanyang kamay at tiningnan ang lahat ng pagkaing nakahain ng may labis na panghahamak. Mayabang na lumapit si Mommy Carmen sa mesa at itinulak ang isa sa mga porselanang plato gamit ang dulo ng kanyang kuko na tila ba nagdadala ito ng nakakahawang sakit. Humalukip-kip siya at tiningnan si Maria mula ulo hanggang paa. Himala at sinipag kang magluto ng ganito karami ngayong madaling araw. Pero sa totoo lang, napakatapang ng amoy ng mga pampalasa mo at nag-amoy murang karinderya ang buong bahay natin. Sa tingin mo ba ay kakainin ng pamilya natin ang mga ganitong klase ng pagkain sa aking espesyal na kaarawan? Mataray, nasabi ni Mommy Carmen na talagang masakit sa tainga. Sumulong din si Andrea at sumunod sa kanyang ina. Nakisali sa panlalait habang pinapagpag ang hangin sa tapat ng kanyang mukha na tila nagtataboy ng masamang amoy. Tama si Mommy, baka kumapit pa ang amoy ng bawang sa ating mga mamahaling damit. Aanhin mo ang maraming niluto kung ang lasa naman ay pang-squatter at walang kaklas-klas. Si Nicole na bunsong kapatid ay mahinang tumawa habang tinatakpan ng bibig lubos na sumasang-ayon sa mga pang-iinsultong.
Ibinabato ng kanyang ina at kapatid sa kanyang hipag. Nanatiling nakatayo si Maria sa kanyang kinatatayuan. Tahimik na nadurog ang kanyang puso. Ngunit, nagawa niyang panatilihin ang kanyang sarili at nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Wala siyang balak na sumagot sa sunod-sunod na masasakit na salita. Tinitigan lamang niya ng malalim ang kanyang biyenan, umaasang makakita ng kahit kaunting pagmamahal ng isang ina. Ngunit bigo siya. Kasabay nito narinig ang malakas na pagbusina ng sasakyan mula sa labas ng gate. Sumulyap si Mommy Carmen sa malaking bintana at ngumiti ng may kahulugan sa kanyang dalawang anak. Muli niyang tiningnan si Maria ng taas noo. Tila handa ng bitawan ang huling salita na magpapabago sa takbo ng pamilyang ito habang buhay. Dahan-dahang huminga ng malalim si Maria. Sa kanyang malinaw na pag-iisip, napagtanto niyang ang kanyang kabutihan ay itinapon lamang sa lupa at tinapakan ng walang awa ng pamilya ng kanyang asawa. Kinuha ni Mommy Carmen ang kanyang mamahaling bag mula sa maliit na mesa malapit sa pintuan at umirap kay Maria na nananatiling tahimik malapit sa handaan. Ang paligid sa loob ng malawak na dining room ay biglang naging napakalamig at nakakapangamba. Ang mabangong amoy ng dose-dosenang mainit na pagkain na dapat sana ay nakakapaglaway ay tila naging isang malungkot na kabalintunaan na humihiwa sa damdamin. Malakas na tumikhim si Mommy Carmen. Sinadyang linisin ang lalamunan bago bitawan ang masakit na mensaheng sinadya niyang ihanda para durugin ang pagkatao ng kanyang manugang. Nagbago ang plano natin ngayon. Hindi tayo kakain ng mga lutong bahay mo. Magdiriwang tayo ng kaarawan ko at kakain sa isang mamahaling restaurant sa BGC. At pasensya na Maria, napakalimitado ng reservation na kinuha namin. Para lamang ito sa malalapit at mismong kapamilya ko. Ikaw na ang magbantay sa bahay, at linisin mo na lang itong mga tira-tirang pagkain, sabi ni Mommy Carmen, sa tonong kasing lamig ng yelo, nang walang anumang pinapakitang pagsisisi sa pagod ng kanyang manugang na nasa harapan niya. Napakalakas ng tawa ni Andrea nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Naglaan siya ng oras upang ayusin ang kanyang makeup gamit ang kamera ng kanyang cellphone habang nakatingin ng masama sa hapagkainan. Tama ang naging desisyon ni Mommy. Sayang naman ang tiyan natin kung pupunuin lang ng ganitong klasing pagkain. Tsaka ang kaarawan ni Mommy ngayon ay nararapat lang na daluhan ng mga taong kadugo namin. Isa ka lang namang tagalabas na sinuwerte at nakikisunod sa marangyang buhay ng kuya ko. Kaya i-enjoy mo na lang ang mga niluto mo rito sa bahay ha. Dagdag ni Andrea sa tonong ng aasar at nanliliit. Niyakap ni Nicole ang braso ng ina habang tumatango bilang pagsang-ayon. Nagmamadali silang lumakad papunta sa main door para sumunod sa ina at kapatid. 5 minuto na lang bago magsimula ang kanilang reservation sa tanghalian. At wala silang pakialam na iwan si Maria na nakatayong mag-isa kasama ang 23 putahe na unti-unti nang nawawalan ng init. Dahan-dahang isinara at nilapatan ng pinto ang malaking bahay mula sa labas. Mula sa kanyang kinatatayuan, malinaw na naririnig ni Maria ang pag-andar ng makina ng sasakyan na dahan-dahang lumalayo hanggang sa tuluyan itong nawala at napalitan ng nakakabinging katahimikan. Ang marangyang bahay na ito ay biglang naging tila isang abandonadong gusali. Hindi umiyak si Maria para kaawaan ang sarili. Walang ni isang patak ng luha ang bumagsak sa kanyang pisngi ng umagang iyon. Nakatingin lamang siya ng diretso sa mga platong may lamang kare-kare, inihaw na isda bulalo, at iba pang masabaw na pagkain. Huminga siya ng malalim at ibinuga ito ng dahan-dahan at nakaramdam siya ng isang kakaibang ginhawa na kumalat sa kanyang dibdib. Tila ba ang mabigat na pasanin ng mga peking pag-asa na matagal na niyang dinadala ay tuluyan ng nawasak. Ang kasiguruhan sa kanyang posisyon na matagal na niyang hinihintay sa loob ng maraming taon nilang pagsasama ay malinaw nang nasagot. Ang kanyang biyenan at mga hipag ay talagang hindi kailanman magiging handang tanggapin siya. Naglakad si Maria paikot sa mesa nang halos walang ingay. Inalala niya ang lahat ng masasakit na salita at mga tahimik na pang-aapi na palagi niyang tinatanggap ng maluwag sa dibdib. Si Mommy Carmen na palaging ipinagmamalaki ang yaman at posisyon ng kanyang anak sa lahat ng mga kaibigan nito sa kumarehan na tila ba nahulog ang lahat ng iyon mula sa langit. Si Andrea na mahilig magyabang ng mga mamahaling binili mula sa pag-swipe ng credit card na buong binabayaran ni Rafael. At si Nicole na nakasanayan ng humingi ng malaking buwanang allowance nang hindi man lang iniisip kung saan nagmumula ang pera. Silang tatlo ay nabubuhay sa isang napakalaking bula ng ilusyon at kayabangan.
ang ilusyon ng kapangyarihan at yaman na matagal nang iningatan ni Maria upang hindi pumutok at sumira sa kanila. Mayroong isang malaking lihim tungkol sa kanilang pinansyal na katayuan na hindi kailanman nalaman ng pamilya ng kanyang asawa. Isang ganap na lihim na itinago ni Maria at Rafael sa loob ng kanilang kwarto. Ang malaking kumpanya kung saan nagtatrabaho si Rafael bilang direktor. Ang marangyang bahay na may malalaking haligi na tinitirhan nila ngayon. Pati na rin ang bawat perang ginagastos para tustusan ang maluho at magastos na pamumuhay ng pamilya ng kanyang asawa. Sa katunayan, ang lahat ng iyon ay nagmumula sa orihinal na kumpanya ng pamilya ni Maria. Si Maria ang kaisa-isang tagapagmana at nagmamay-ari ng pinakamalaking porsyento ng shares sa nasabing kumpanya. Mula pagkabata ay hindi siya kailanman nakaranas ng kakulangan sa buhay. Hindi siya kailanman naging palamunin ng kahit sino. Kabaligtaran pa nga ang totoo. Ang kanyang sariling yaman ang siyang nagpapanatili sa mapagmataas na pamumuhay nilang lahat. Ang pangunahing dahilan kung bakit mas pinili ni Maria na itago ang kanyang tunay at nakakabilib na pagkatao ay napakasimple. Nais lamang niya ng tapat na pagmamahal at pagtanggap ng pamilya na nagmumula sa kaibuturan ng puso. Nang dumating si Rafael upang mamanhikan noon, nangako siyang gagabayan at poprotektahan niya si Maria. Alam na alam ni Rafael kung sino talaga si Maria simula pa noong una silang magkita. At nagkasundo ang mag-asawa na magsimula ng pamilya nang hindi ipinagmamalaki o ipinapakita ang yaman ng pamilya ng babae. Nagkasundo silang dalawa na nais nilang makita kung matatanggap ng pamilya ni Rafael si Maria bilang isang ordinaryong babae na tapat na naglilingkod sa asawa. Hindi bilang may-ari ng kumpanya na pakikisamahan lamang dahil sa pera. Ngunit ang kabutihan ng puso at pagpapanggap ni Maria ay ginamit sa masamang paraan. Ang labis na pasensyang ipinapakita ni Maria ay palaging binibigyang kahulugan bilang kahinaan ng isang mahirap na babae na walang kakayahang lumaban. At eksakto sa araw na ito kung saan sinadya siyang itaboy mula sa pagtitipon ng pamilya dahil sa rason na isa lamang siyang palamunin, buong napagtanto ni Maria na ang kanyang drama ng kababaang loob ay umabot na sa huling yugto at kailangan na itong tapusin ngayon din. Nang may kontroladong kilos, kinuha ni Maria ang kanyang mamahaling cellphone mula sa bulsa ng kanyang damit. Itinutok niya ang lens ng kamera sa nakahaing pagkain sa kanyang harapan. Kinuhaan niya ng litrato ang kabuuan ng handaan mula sa pinakamalawak at pinakamalinaw na anggulo. Sinigurado niyang ang 23 plato ng pagkaing hindi pa nagagalaw ng kahit anong kutsara ay nakuhanan ng maayos bilang matibay na ebidensya. Matapos makuha ang malinaw na litrato, binuksan niya ang messaging app at hinanap ang pangalan ng kanyang asawa. Si Rafael sa mga oras na ito ay nasa gusali ng opisina, malamang ay nagpapatawag ng pulong sa mga board of directors o nag-aasikaso ng mga dokumento. At nagplano ang lalaki na sumunod ng direkta mula sa opisina papunta sa lugar ng pagdiriwang. Inilakip ni Maria ang litrato ng hapagkainan sa chat at nag-type ng isang maikling mensahe na may napakalalim na kahulugan. Maligayang kaarawan sa iyong ina. Tapos na ako. Ang iisang linyang iyon lamang ang kanyang ipinadala. Walang mahabang litanya ng reklamo tungkol sa pangangawit ng kanyang binti dahil sa pagtayo simula pa madaling araw. Walang iyakan o pagmamakaawa na umuwi agad ang asawa upang ipagtanggol siya. Pinindot ni Maria ang send button at tinitigan ng screen hanggang sa magkulay asul ang 2 checkmark na nagpapahiwatig na natanggap at nabasa na ng kanyang asawa ang mahalagang mensahe. Alam na alam niya kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang asawa sa litrato at maikling mensaheng iyon. Si Rafael ay hindi pa dalos-dalos na lalaki na bulag na ipagtatanggol ang kanyang sariling pamilya. Si Rafael ay isang may prinsipyong lalaki na laging inuuna ang kanilang pangako sa kasal higit sa lahat. Ang mensaheng may litrato ay isang malakas na signal mula sa kanyang asawa. Isang signal na sumusuko na si Maria sa pagharap sa kanila, na ang hangganan ng kanyang pagtitiis ay ubos na, at ipinapaubaya na niya ng buo ang responsibilidad sa pagdidisiplina sa nakakalasong pamilyang ito sa kamay ng kanyang asawa. Ibinaba ni Maria ang kanyang cellphone nang nakataob sa ibabaw ng mesang kahoy. Kumuha siya ng isang walang lamang porselanang plato at kutsara na parang walang nangyaring masama. Kumuha siya ng isang sandok ng arroz valenciana, isang hiwa ng malambot na kare-kareng baka, at kaunting lumpi ang sariwa.
Hinila niya ang matibay na upuang kahoy sa pinakadulo ng mesa at umupo ng tuwid na nag-iisa sa gitna ng malawak at napakatahimik na silid. Nagsimula siyang sumubo ng pagkain na bunga ng kanyang sariling pagod ng dahan-dahan. Napakasarap nito. Ang timpla ng pampalasa ay nanuot ng maayos at ang lambot ng karne ay natutunaw sa dila na parang pagkain sa isang sikat na restaurant. Minuya niya ang kanyang pagkain ng kalmado habang dinarama ang tahimik na paligid sa loob ng bahay na sa wakas ay malaya na sa mga mapanghusgang salita. Napakalinaw at napakapayapa na ng kanyang isip ngayon. Wala nang natitirang pakiramdam ng konsensya o obligasyong ipagpatuloy ang pagiging perpekto at masunuring manugang sa paningin nila habang patuloy na kumakain ng walang pagmamadali. Naisip ni Maria kung anong mangyayari sa kanyang pamilya sa mga susunod na oras sa isang napakamahal na restaurant sa gitna ng Makati. Alam niyang siguradong makakarating agad si Rafael sa lugar matapos mabasa ang kanyang mensahe. Alam din niyang ang biyenan at dalawang hipag niya ngayon ay tiyak na nagtatawanan at masayang nagdiriwang ng kanilang estado sa lipunan. Abalang-abala sa pag-order ng pinakamamahaling pagkain sa menu at pinagyayabang ang kanilang sosyal na buhay sa mundo. Tiyak na pakiramdam nila ay nasa tuktok sila ng tagumpay. Nagtagumpay na alisin ang manugang na palagi nilang itinuturing na maruming palamunin na nakakabit sa kanilang marangyang pamilya. Ngunit hindi pa rin napagtatanto ng tatlong mayayabang na babaeng ito ang mapait na katotohanang naghihintay sa kanila, na ang tunay na palamuning sumisipsip ng yaman sa lahat ng panahong ito ay sila mismo. At ang malaking puno, kung saan sila nakasandal at kumukuha ng buhay, ay nagdesisyon na putulin ng tuluyan ang suporta sa kanila. Simula sa mismong sandaling ito, dahan-dahang uminom si Maria ng tubig mula sa malinaw na baso. Inubos niya ang natitirang pagkain hanggang sa huling butil ng kanin sa plato at tumayo upang hugasan ang kanyang sariling pinagkainan sa lababo. Matapos siguraduhing malinis na ang lahat, naglakad siya pabalik sa itaas papunta sa kanilang master bedroom. Naghilamos siya para mag-refresh sa banyo, pagkatapos ay inihiga ang kanyang pagod na katawan sa kama bilang paghahanda upang magpahinga at magpalakas. Hindi niya kailangang mag-aksaya ng lakas para magalit, sumigaw ng hysterical o manira ng mga gamit para lang ilabas ang naipong pagkabigo. Naipasa na niya ang bola ng gulo sa mga kamay ng kanyang asawa. Ngayon ay kailangan na lang niyang humiga at maghintay na baligtarin ni Rafael ang sitwasyon ng 180 degree. Isang eleganteng ganti mula sa isang asawa para linisin ang kanyang pamilya mula sa mga parasito ng kayabangan. At sigurado si Maria na ang araw na ito ay magiging isang pag-alala ng kaarawan na parehong nakapanlulumo at hindi kailanman makakalimutan ni Mommy Carmen habang buhay. Ang ambyan sa loob ng pinakamamahaling restaurant sa BGC ay napakagara at eksklusibo. Nakabitin ang malalaking crystal chandelier sa gitna ng kisame na naglalabas ng ginintuang ilaw na magandang tumatama sa ibabaw ng mga mesang gawa sa marmol. Ang mahinang tunog ng mga kubyertos na pilak na tumatama sa mga mamahaling porselana ay sumasabay sa instrumental na tugtog ng mga biolinistang nagtatanghal sa isang sulok ng silid. Nakatayo ng tuwid ang mga waiter sa formal na uniporme sa iba't ibang pwesto, handang maglingkod sa bawat hiling ng mga panauhin, nang mabilis at walang ingay. Pumasok si Mommy Carmen na nakataas ang noo papunta sa pangunahing dining area na sinusundan ni Andrea at Nicole na magkasabay na naglalakad sa likuran niya. Silang tatlo ay naglalakad ng puno ng kumpiyansa. Ninanamnam ang bawat tingin ng ibang mga bisita na nakapansin sa kumikinang na mga alahas na suot nila. Pakiramdam ni Mommy Carmen ang araw na ito ang rurok ng kanyang tagumpay. Ang pagdiriwang ng ika-60 kaarawan na ito ay dapat maging patunay sa mundo na siya ay isang babaeng nabibilang sa mataas na lipunan na iginagalang at may saganang yaman dahil sa tagumpay ng kanyang kaisa-isang anak. Isang manager ng restaurant ang bumati sa kanila, sabay yuko bilang paggalang at inihatid ang tatlong babae papunta sa malaking bilog na mesa na matatagpuan sa pinaka-espesyal na bahagi. Ang posisyon ng mesa ay eksaktong katabi ng makapal na salamin na nagbibigay ng magandang tanawin sa mga matataas na gusali at abalang kalsada ng syudad. Umupo si Mommy Carmen sa pangunahing upuan na may pinakamataas na sandalan. Kinuha ang makapal na menu at binuklat ito na parang sanay na siyang mag-order ng lahat ng pagkain doon. Tinawag niya ang waiter at nagsimulang magbigay ng listahan ng mga imported na seafood na may nakakalulang presyo. Mga hiwa ng pinakamataas na kalidad ng steak
at iba't ibang appetizers na pinapalamutian ng purong gold leaf na pwedeng kainin. Hindi rin nagpatalo sina Andrea at Nicole. Itinuro rin nila ang iba't ibang uri ng mga espesyal na inumin at ang mga pinakamahal na dessert sa menu. Wala ni isa sa kanila ang nag-alala sa mga presyo na nakasulat sa tabi ng pangalan ng pagkain. Dahil sigurado silang ang credit card na nakapangalan kay Rafael ay kayang magbayad ng kahit gaano kalaki ng walang problema. Habang hinihintay na ihain ang pagkain, abala si Andrea sa paglabas ng kanyang pinakabagong modelo ng smartphone. Nagsimula siyang kumuha ng maraming litrato mula sa iba't ibang anggulo, sinisiguradong ang lahat ng luho sa mesa at ang tanawin sa likod niya ay nakuhanan ng perpekto. Kumuha rin siya ng maikling video para ibahagi sa social media. Ipinagyayabang sa lahat ng kanyang mga kaibigan na ipinagdiriwang niya ang kaarawan ng kanyang ina sa pinakamahal na lugar na maaari lamang puntahan ng mga mayayaman. Nakaupo naman si Nicole habang nakapangalumbaba at malawak na nakangiti sa kanyang ina. Pinuri ni Nicole kung gaano kagaling ang desisyon ng ina niya na iwan si Maria na nag-iisa sa bahay. Sinabi ni Nicole na ang presensya ng babaeng iyon ay makakasira lang sa okasyon at mapapahiya lang sila kung sakaling makasalubong nila ang iba pang kilala sa lipunan. Buong pagmamalaking tumango si Mami Carmen sa papuri ng kanyang bunsong anak. Pakiramdam niya, ang kanyang ginawa kaninang umaga ay purong para lamang protektahan ang karangalan ng kanilang malaking pamilya mula sa anino ng isang manugang na itinuturing niyang walang klase at hindi nila kauri. Sa halos kaparehong oras sa isang mataas na gusali, ilang kilometro ang layo mula sa restaurant, katatapos lang ni Rafael sa isang mahabang pulong kasama ang board of directors ng kanyang kumpanya. Naglakad ang lalaki sa kahabaan ng pasilyo ng opisina na may makapal na carpet. Inaayos ang pagkakabit ng kanyang necktie na medyo lumuwag. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya, ngunit nagpapasalamat dahil natapos ang kanyang trabaho sa tamang oras. Ang plano niya ngayong tanghali ay dumiretso upang sumunod sa kanyang ina, mga kapatid at pinakamamahal na asawa para sabay-sabay silang kumain. Kinapa ni Rafael ang bulsa ng kanyang pantalon at kinuha ang kanyang cellphone na naka-silent mode habang may meeting. Umilaw ang screen ng cellphone at nagpakita ng isang notification mula kay Maria. Habang may bahagyang ngiting namumuo sa kanyang mga labi, binuksan ni Rafael ang mensahe. Iniisip na isa itong matamis na bati o tanong kung kailan siya darating. Ngunit unti-unting naglaho ang ngiti ni Rafael, napalitan ito ng matalim na pagkunot ng kanyang noo nang tinitigan niya ang litratong nakalakip sa screen. Isang litrato na nagpapakita ng mahabang mesa sa kanyang bahay na punong-puno ng 23 putahe na nakaayos ng napakaganda. Kilala ni Rafael ang mga platong iyon, pamilyar sa kanya ang mesang kahoy, at alam na alam niyang siguradong maaga pa lang ay gumising na ang asawa niya para lutuin lahat ito ng mag-isa. Sa ibaba ng litrato nakasulat ang isang maikling linya na nagpatayo ng kanyang balahibo. Maligayang kaarawan sa iyong ina. Tapos na ako. Walang exclamation point o malalaking titik na nagpapahiwatig ng galit. Ngunit ang mismong pagiging simple ng pangungusap ang naging isang matinding dagok kay Rafael. Kilala niya ng husto ang ugali ni Maria. Ang kanyang asawa ay isang babaeng may pasensyang kasing tibay ng bakal. Kung umabot sa puntong nagpadala si Maria ng mensahe ng pagsuko ng ganito, ibig sabihin, ay naganap ang isang pambabastos na lampas na sa limitasyon sa loob ng kanilang bahay kaninang umaga. Ibinalik ni Rafael ang cellphone sa kanyang bulsa ng napakabagal. Pinipigilan ng bilis ng pintig ng kanyang puso. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagmamadaling bumaba si Rafael mula sa gusali gamit ang kanyang pribadong elevator at sumakay sa sasakyang inihanda ng kanyang driver sa pangunahing labasan. Habang nasa biyahe papuntang restaurant, napuno ang isip ni Rafael ng larawan ng pagod na mukha ng kanyang asawa. Naalala niya kung paano masayang kinwento ni Maria ang plano nitong magluto ng marami noong nakaraang linggo. Sinadya pang maghanap ni Maria ng pinakamagagandang recipe, bumili ng mga pinakasariwang sangkap at tumangging kumuha ng chef dahil gusto niyang ibigay ang pinakatapat na regalo para sa kanyang biyenan. At ngayon, matapos makita ang mensaheng iyon, napagtanto ni Rafael na ang lahat ng pagod at sakripisyo ng kanyang asawa ay binaliwala na lamang ng kanyang pamilya. Hinawakan ng mahigpit ni Rafael ang sarili niyang tuhod sa likod ng sasakyan. Pakiramdam niya ay nabigo siya bilang protektor ng babaeng pinakarespeto niya. Nagsimulang mag-alab ang galit sa isang sulok ng kanyang puso, ngunit hindi siya ang uri ng lalaki na basta na lang sumasabog sa galit.
Itinago niya ang galit na iyon, binago ito upang maging isang malamig na determinasyon na magbigay ng aral na hindi makakalimutan ng kanyang pamilya habang buhay. Sa wakas, huminto ng maayos ang sasakyang sinasakyan ni Rafael sa harap ng entrada ng sikat na restaurant. Mabilis na binuksan ng vale ang pinto para sa kanya. Bumaba si Rafael, inayos muli ang kanyang suit at pumasok sa malaking gusali ng may blangkong ekspresyon na hindi mababasa. Pinasadahan ng kanyang mga mata ang buong paligid, hinahanap ang kanyang pamilya sa gitna ng dose-dosenang panauhin na nag-enjoy sa pagkain. Hindi siya nagtagal bago nahanap ang kinaroroonan ng kanyang ina. Ang malakas na tawa ni Andrea na umaabot hanggang sa reception desk ay napakadaling mapansin sa gitna ng katahimikan ng mamahaling restaurant. Naglakad si Rafael palapit sa bilog na mesa sa sulok na iyon na may malalaki at desididong hakbang. Ang tatlong babae ay abala pa rin sa pakikipagkwentuhan habang tinatamasa ang mga appetizer na kakahatid lang ng waiter. Sinalubong ang pagdating ni Rafael ng masayang pagbati mula kay Nicole na agad na kumaway ng mataas. Umayos ng upo si Mommy Carmen at nagpakita ng ngiti ng pagmamalaki ng isang inang sumasalubong sa kanyang bayaning nagbibigay ng pondo. Nakatayo si Rafael sa gilid ng mesa, sumagot sa ngiti ng kanyang ina ng napakalamig. Wala pa siyang balak na umupo sa isa sa mga bakanteng upuan. Tiningnan ng kanyang mga mata ang lahat ng upuan. Sinisigurado sa kanyang sariling mga mata na talagang wala roon si Maria. Walang bag ni Maria, walang kahit anong bakas ng presensya ng kanyang asawa sa gitna ng luho na ito. Tinitigan ni Rafael ng diretso sa mata ang kanyang ina. Pinanatiling kalmado ang kanyang tono, ngunit humihingi ng malinaw na sagot. Teka, nasaan si Maria, Mommy? Bakit kayong tatlo lang ang nandito? Hindi ba dapat ipagdiwang natin ang araw na ito ng magkakasama bilang kumpletong pamilya? Tanong niya na may bahagyang nakakunot na noo, na parang hindi niya alam kung ano ang totoong nangyari. Si Mommy Carmen na kasalukuyang humihiwa ng maliit na piraso ng cake ay huminto sa kanyang ginagawa. Ibinaba niya ang maliit na kutsilyo, pinunasan ang gilid ng kanyang labi gamit ang table napkin sa kanyang hita, pagkatapos ay tumingala sa kanyang kaisa-isang anak na lalaki nang walang anumang bakas ng pagsisisi o pag-aalinlangan. Sinagot niya ang tanong ng napakakalmado. Sinabihan ko siyang magstay na lang sa bahay. Ito naman ay isang selebrasyon na eksklusibo lamang para sa ating tatlo bilang mga pangunahing miyembro ng pamilya. Ang mamahalin at klaseng lugar na ito ay hindi bagay sa kanya. Isa lang naman siyang outsider na pinalad na makisama sa magandang buhay mo. Kaya hayaan mo na siyang magbantay ng bahay at asikasuhin ang mga natitirang gawain niya roon. Pagkarinig sa napakadirekta at mapagmataas na sagot na ito, pakiramdam ni Rafael ay tila may malaking bloke ng yelo na ibinuhos mismo sa kanyang mukha. Ang lahat ng kanyang hinala sa loob ng sasakyan kanina ay 100% tama. Matapos marinig ang sagot ng kanilang ina, nagkatinginan sina Andrea at Nicole at nagbigay ng isang mapanghamak na ngiti. Pakiramdam nila ay nasa itaas sila at tiyak na papayag na lang si Rafael sa ginawa ng kanilang ina gaya ng dati. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Rafael sa loob ng ilang segundo. Pinigilan niya ang malakas na pagbuntong hininga. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata. Kinokontrol ang nag-aalab na galit na handang sumabog at sumira sa mesa sa kanyang harapan. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, hindi siya sumigaw, hindi niya hinampas ang mesa, at hindi rin niya minumura ang kanyang ina. Sa halip, ngumiti si Rafael ng napakaliit. Isang ngiting napakalamig at hindi pa nakikita ng sino man sa kanyang pamilya. Ang ngiting ito ay naglalaman ng libu-libong kahulugan na nagiging tanda ng paalam para sa lahat ng mga luho na lagi nilang tinatamasa ng walang utang na loob. Ang malamig na ngiti sa mga labi ni Rafael ay sandali lang, ngunit ang epekto nito ay bumalot sa hangin sa paligid ng hapagkainan. Nakaramdam ng kaunting kaba si Mommy Carmen nang makita ang ngiti ng kanyang anak. Ngunit mabilis niyang inalis ang kakaibang pakiramdam na iyon. Sigurado siyang hinding-hindi maglalakas loob ang sarili niyang anak na suwayin ang kanyang mga desisyon. Lalo na kung tungkol ito sa asawang hindi nagdadala ng anumang benepisyo sa kanilang pamilya. Abala na ulit si Andrea sa pagnguya ng kanyang steak nang hindi alintana ang katahimikan ng kuya niya. Habang si Nicole ay nakatitig lamang kay Rafael, umaasang uupo na ang kanyang kuya at sasali na sa pagdiriwang. Tumayo si Rafael ng ilang segundo, pinagmamasdan isa-isa ang mga mukha ng kanyang ina at mga kapatid. Sinubukan niyang maghanap ng kahit kaunting pagsisisi sa kanilang mga mata. Naghahanap ng kaunting simpatiya para sa babaeng gumugol ng magdamag sa kusina para sa kanila.
Ngunit ang kanyang paghahanap ay nauwi sa kawalan. Sa puntong ito ang pag-iisip at paninindigan ni Rafael bilang asawa ay matinding sinubok. Kung susundin niya ang kanyang purong galit, pwede niyang hatakin ang tablecloth ngayon din. Basagin ang lahat ng mamahaling plato sa sahig at sigawan ng kanyang pamilya sa harap ng maraming tao. Ngunit alam ni Rafael na ang ganitong klaseng marahas na gawain ay sisira lamang sa kanyang sariling dangal at walang maituturo na moral na aral para sa kanyang ina at mga kapatid. Iisipin lang nila na biktima sila ng masamang ugali ng anak. Gusto ni Rafael na maranasan nila ang mas malalim na paghihirap. Isang matinding dagok sa kanilang kayabangan na siyang pundasyon ng kanilang masamang ugali. Muli niyang isinara ang mga butones ng kanyang suit at tinitigan ang ina na may kakaibang tingin. Ganoon ba, Mommy? Sabi ni Rafael sa napakakalmado at mababang boses. Halos parang bulong. Sige, kung iyan ang desisyon mo, i-enjoy ninyo ang lahat ng in-order niyong pagkain ngayon. Hindi ako pwedeng sumabay kumain dahil bigla kong naisip na may napaka-importanting bagay akong kailangang asikasuhin sa labas. Nang marinig ang pagtanggi, kumunot ang noo ni Mommy Carmen. Tumigil siya sa pagnguya at nagtatakang tinitigan ang kanyang anak na hindi pa man lang humahawak sa upuan. Importanteng bagay. Sa mismong kaarawan ko pa. Pwede mo namang ipaubaya ang trabaho mo sa opisina sa mga tauhan mo. Umupo ka rito at samahan akong kumain. Utos ni Mommy Carmen na may himig na pamimilit. Dahan-dahang umiling si Rafael at pinanatili ang kalmado at kagalang-galang niyang tindig. Pasensya na, Mommy. Hindi talaga pwedeng ipagpaliban o ipasa sa iba ang aasikasuhin ko ngayon. Nakasalalay rito ang kinabukasan ng sarili kong pamilya. Muli maligayang kaarawan. Ubusin niyo ang pagkain. Nang hindi na hinihintay ang karagdagang sagot ng ina o reklamo ng mga kapatid, tumalikod si Rafael at naglakad palayo sa bilog na mesa. Planado ang bawat hakbang niya at walang ipinapakitang pag-aalinlangan. Naiwang nakatulala si Mommy Carmen habang pinapanood ang anak na maglaho sa gitna ng maraming tao. Nainis siya ng kaunti dahil nawasak ang pag-asa niyang maipagmalaki ang presensya ng kanyang gwapo at matagumpay na anak sa mamahaling lugar na ito. Iwinagayway na lang ni Andrea ang kanyang kamay. Sinabihan ng ina na kumain na lang ulit at wag nang masyadong isipin ang biglaang pag-alis ng kuya niya. Para sa kanilang dalawa hanggat kayang bayaran ng unlimited credit card ni Rafael ang bill, hindi problema ang pagkawala ng mismong nagbabayad. Dumaan si Rafael sa pangunahing pinto ng restaurant, bit-bit ang mabilis na mga hakbang. Agad na sumalubong sa mukha niya ang mainit na hangin ng syudad. Ngunit ang init na iyon ay walang binatbat sa init na kumukulo sa loob ng kanyang dibdib. Nagtungo siya sa parking area kung saan naghihintay ang kanyang sasakyan. Inutusan ng kanyang driver na lumabas muna sandali para makaupo siyang mag-isa sa likod. Ang tahimik na paligid sa loob ng kotse ay nagbigay kay Rafael ng pagkakataong huminga ng mas maluwag at balangkasin ang kanyang plano para sa isang nakamamatay na ganti. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Binuksan ang contacts at hinanap ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant sa opisina. Idinikit niya ang gadget sa kanyang tainga, pinakinggan ang ringtone sa loob ng ilang segundo hanggang sa sumagot ang kanyang assistant ng napakagalang. Magandang tanghali, Sir Rafael. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo ngayong break time, bati ng assistant mula sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Rafael. Sinisiguradong hindi nanginginig ang boses niya dahil sa matinding emosyon. Tanghali. Kailangan kong gumawa ka ng ilang importanteng administrative tasks ngayon din. Ito ay direktang utos mula sa akin at walang makakapigil dito. Una, tawagan mo agad ang lahat ng bangko kung saan ako nagbukas ng credit line para kina Mommy Carmen, Andrea at Nicole. Iniuutos ko sa iyo na ibaba ang maximum limit ng lahat ng credit cards na iyon ngayong araw. Ibaba mo sa lalong madaling panahon. Mag-iwan ka lang ng limit na 5,000 piso sa bawat card. Sapat na yun pambili ng araw-araw na pagkain at basic na pangangailangan. I-freeze mo ang natitirang limit ng walang pag-aalinlangan. Napakatapang at walang halong biro ang boses ni Rafael. Umalingaw-ngaw ito at bumasag sa katahimikan ng sasakyan. Narinig ang gulat na buntong hininga ng kanyang assistant. Ibig niyo po bang sabihin, ang lahat ng card na hawak nila ngayon ay lilimitahan lang hanggang 5,000 piso? Lahat po ba, sir, kasama na ang pangunahing card na ginagamit ni Madam para sa mga kumarehan at araw-araw na shopping, tanong ng assistant. Sinusubukan siguraduhin kung tama ang narinig niya sa napakabiglaan at matinding utos na ito. Oo, walang exception. Gawin mo na ang limitasyon ngayon din bago pa sila makapag-transact ngayong araw, mabilis na sagot ni Rafael.
Naalala niya kung paanong ang asawa niya ay hindi kailanman gumamit ni isang sentimo mula sa pondo ng kumpanya para maglustay sa labas. Si Maria na siyang tunay na may-ari ng lahat ng kayamanan na ito ay piniling magpakapagod sa kusina magluto ng 12-dosenang pagkain gamit ang sariling mga kamay. Ang paggamit ng pamilya niya sa pera ni Maria para insultuhin at tapakan ang pagkatao nito ay isang dobleng pang-aabuso na nakakakilabot at hindi na pwedeng palampasin. Pangalawang gawain, patuloy ni Rafael na pumutol sa panandaliang katahimikan sa linya. Alisin agad ang access ni na Mommy Carmen Andrea at Nicole sa lahat ng reserbang pondo ng kumpanya. Huwag na huwag kang maglalabas ng kahit isang piso kapag pumunta sila sa opisina para humingi ng pambayad sa shopping salon o tickets para sa bakasyon. Kung magtanong sila, sabihin mo lang na ito ay pinal na desisyon mula sa Board of Directors at wala akong kapangyarihan para kontrahin ito dahil ako ay isang empleyado lamang na sumasahod. Maingat na inilista ng assistant ang bawat detalye. Noted po, Sir Rafael. Ipaprocess ko agad sa loob ng ilang minuto. Mayroon pa po ba kayong ibang utos na kailangan kong gawin? Dahan-dahang umiling si Rafael kahit na hindi siya nakikita. Wala na. Siguraduhin mo lang na matatapos ito bago mag-2:00 ng tanghali. Maaasahan kita. Pinutol ni Rafael ang linya at inilapag ang cellphone sa leather seat sa tabi niya. Matapos maiparating ng malinaw ang matinding utos na iyon, isinandal niya ang kanyang likod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dinarama ang pagbabalik ng normal na tibok ng kanyang puso. Batid niya na ang kanyang desisyon ngayon ay mag-uumpisa ng isang malaking pagsabog sa buhay ng kanyang pamilya. Nai-imagine na niya ang malakas na pagtili ng kanyang ina at ang iyak ni na Andrea at Nicole kapag nalaman nilang naputol na ang lahat ng kanilang luho ng walang babala. Alam ni Rafael na maaaring husgahan siya ng iba bilang walang kwentang anak na walang utang na loob dahil sa pagputol niya sa kaligayahan ng mga nagluwal sa kanya. Ngunit sa objetibong pananaw ni Rafael, ang patuloy na pag-uubaya sa kayabangan na nananakit sa kanyang asawa ay hindi tunay na pagmamahal ng isang anak. Ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pera ang ibibigay para lustayin habang may umiiyak na ibang tao. Ang tunay na pag-aaruga ay ang pagbibigay ng pagkain at bubong para sa magulang habang pinapaalalahanan sila sa limitasyon ng respeto at panganib ng labis na kayabangan. Muling iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng madilim na salamin ng kotse sa loob ng restaurant. Alam niya na ang ina at mga kapatid ay abala sa pagkain ng kanilang appetizer na may gold leaf. Maya-maya pa ay mag-order sila ng pinakamahal na main course, pagkatapos ay mga dessert na hindi naman gaano kasarap, pero may presyong hindi makatarungan. Siguradong nagtatawanan sila ngayon. Pakiramdam na nagtagumpay silang alisin ang isang sagabal sa kanilang perpektong pamilya. Binuksan ni Rafael ang bintana nang kaunti hinayaang pumasok ang mainit na hangin para dampian ang kanyang mukha na hindi na kasing tense kanina. Hindi siya aalis. Inutusan niya ang driver na pumasok muli ngunit patayin ang makina ng sasakyan. Hihintayin niya sa parking lot. Gustong manatili ni Rafael malapit dito. Maghihintay siya ng may labis na pasensya habang ang bombang itinanim niya ay sumabog at gibain ang kayabangan ng kanyang pamilya sa loob ng restaurant. Gusto niyang marinig kung paano sila magpapanik pag nalaman nilang ang outsider na laging hinahamak nila ang siyang tanging dahilan kaya sila nakakahinga ng maluwag sa ibabaw ng kayamanan sa loob ng maraming taon. Dumating na rin ang mga panghimagas sa ibabaw ng marmol na mesa. Inihanda ito ng 3 maayos na manamit na waiter ng sabay-sabay. Ang mga puting porselana ay naglalaman ng iba't ibang klasing matamis na cake na may dekorasyong gold leaf na pwedeng kainin at binuhusan ng mabangong chocolate sauce. Sumandok si Mommy Carmen ng cake na may pulot at cherry sa napakagarang paraan. Tila ba siya ay isang reyna ng mundo na hindi kayang abutin ng kahit anong problema ngayong araw. Patuloy sa pagkuha ng litrato si Andrea mula sa iba't ibang anggulo. Iniikot-ikot niya ang plato, sinisiguradong maganda at aesthetic ang litrato bago i-post sa social media. Ngumunguya naman si Nicole na may malaking ngiti. Pakiramdam niya ay busog na busog siya sa mga first class na pagkain at hindi sa mga lutong bahay ng asawa ng kanyang kuya na sa tingin niya ay nakakawalang gana. Lublob na lublob ang tatlo sa kumunoy ng kayabangan. Pinagtatawanan nilang muli ang kabobohan ni Maria na nagpuyat magdamag sa kusina para lang iwan mag-isa sa bahay bago ang salo-salo. Paminsan-minsan ay pinupunasan ni Mommy Carmen ang gilid ng kanyang labi gamit ang mamahaling table napkin habang pinupuri ang sarili dahil sa tapang niyang paalisin ang kanyang manugang.
Payapa ang ambience sa restaurant. Sinabayan ng classical music na tumutugtog ng live mula sa isang maliit na stage sa gilid. Matapos maubos ang lahat ng pagkain at maging malinis ang mga plato, dahan-dahang itinaas ni Mommy Carmen ang kanyang kamay upang tawagin ang isang waiter na naka-standby malapit sa kanila. Agad na lumapit ang lalaking waiter ng walang ingay. Yumuko ito bilang paggalang bitbit ang isang leather na folder na naglalaman ng kanilang bill. Kinuha ni Mommy Carmen ang folder nang hindi man lang nag-abalang buksan para suriin ang resibo o tingnan ang total na babayaran nila. Sanay na siyang baliwalain ang mga presyo dahil alam niyang hindi naman aabot sa limit ang kanyang card. Sa isang mayabang na kilos, binuksan niya ang kanyang bag, kinuha ang kanyang priority black card at inilapag iyon sa ibabaw ng folder nang hindi tumitingin sa waiter. Kinawayan niya ang lalaki para ipahiwatig na i-process na ang bayad at umalis sa harap niya para maituloy nila ang kwentuhan. Muling yumuko ang waiter at dinala ang folder sa cashier. Umusad ang oras ng mabagal habang naghihintay sila. Abala si Andrea sa kanyang cellphone sumasagot sa mga papuri at naiinggit na komento ng kanyang mga kaibigan online. Samantala abala si Nicole sa pagsasalamin sa kanyang cellphone para siguraduhing hindi nasira ang kanyang makeup. Nakasandal si Mommy Carmen at nagre-relax. Nagpaplano na kung saan sila pupunta matapos ang tanghalian. Nagmungkahi pa siya sa mga anak na pumunta sa isang luxury mall sa kabilang kalsada para mamili ng mga pinakabagong designer bags bilang karagdagang regalo para sa sarili. Nagsalita ng mahaba si Mommy Carmen tungkol sa kung gaano kagaling at katagumpay si Rafael sa pagnenegosyo. Ikinwento niya ang kanyang sariling ilusyon na nakadepende lang ang kumpanya sa utak ng kanyang anak. Siguradong sigurado siya na ang sarap ng buhay niya ngayon ay galing lang sa pawis at dugo ng kaisa-isang anak niyang lalaki. Kaya pakiramdam niya ay karapatan niyang ubusin ang pera kahit anong mangyari at hindi dapat ibahagi sa manugang na walang ginawa kundi maglinis ng bahay at magluto. Ngunit unti-unting napunit ang mapayapa nilang mundo, makalipas ang 10 minuto nang hindi bumalik ang waiter dala ang resibo. Imbes na waiter, isang medyo may edad na lalaki na nakapormal na suit ang lumapit sa kanila. Siya ang head manager ng restaurant. Dala ng lalaki ang parehong leather folder. Ngunit ang mukha niya ay mukhang seryoso na wala ang formal at masayang ngiti. Tumayo siya malapit kay Mommy Carmen at tumikhim. Paumanhin po sa abala, madam. May maliit po tayong problema sa pag-process ng payment galing sa bangko ninyo ngayon, sabi ng manager sa napakagalang ngunit formal na boses. Suminghal si Mommy Carmen, nakaramdam ng inis. Tiningnan niya ang manager na nakataas ang isang kilay. Problema. Anong ibig mong sabihin? Baka sira ang terminal nyo. Hindi nyo ba alam na itong card ko ay walang limit? Kaya imposibleng ma-decline ito. Subukan mo ulit. Siguraduhin mong may signal kayo bago kayo mag-process ng card ng isang VIP na customer. Malakas na sagot ni Mommy Carmen, sinadyang laksan ang boses para marinig ng ibang tao. Hindi natinag ang manager. Sinubukan na po namin sa 3 magkakaibang terminal, madam. Ngunit paulit-ulit pong declined ang lumalabas sa system. Hindi na raw po sapat ang credit limit ng inyong card para bayaran ang bill nyo na umaabot sa 35,000 pesos. Nang marinig ang halagang 35,000 piso, nanlaki ang mga mata ni Mommy Carmen. Halos mapatayo siya, inagaw ang folder mula sa manager at tiningnan ang resibo. Nabasa niya ang pulang babala na transaction declined. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo at leeg. Agad niyang binuklat ang kanyang wallet at naglabas ng 3 pang magkakaibang credit cards. Gamitin mo to, o kaya ito, o tong isa. Nakalink yan sa account ng anak ko na isang CEO. Imposibleng walang laman yan, pasigaw na utos ni Mommy Carmen na unti-unti nang nawawalan ng kontrol sa sarili sa harap ng maraming tao. Ginamit ng manager ang wireless terminal at sinubukan ng lahat ng card isa-isa. Ang resulta ay nakakadismaya. Paulit-ulit na tumunog, nang maikli ang terminal, ibig sabihin ay na-freeze o na-decline na ang lahat ng cards niya. Gumuho na ang mundo ni Mommy Carmen. Natigil sa pagsi-cellphone sina Andrea at Nicole. Namutla ang dalawa nang makitang namumula sa hiya ang ina. Nag-umpisa ng magtinginan at magbulungan ang mga tao sa kabilang mesa. Pakiramdam ni Mommy Carmen ay binabalatan siya ng buhay sa harap ng mga taong ka-level niya. Nanginginig ang kamay niya nang kunin ang cellphone at ideal ang numero ni Rafael. Nagdasal siya na sana ay sagutin ito ng anak at ayusin ang kung anong glitch sa bangko. Nakakonekta ang tawag pagkatapos ng 2 ring at agad na narinig ni Mommy Carmen ang kalmadong boses ni Rafael.
Rafael, anong nangyayari sa mga credit card ko? Bakit walang gumagana ni isa? Tawagan mo nga ang bangko mo ngayon din. Pinapahiya ako ng mga tao dito sa restaurant. Pasigaw na sabi ni Mommy Carmen. Sa kabilang linya walang bakas ng gulat o pag-aalala ang boses ng anak. Napakabagal formal at napakalamig ng sagot ni Rafael. Walang sira ang bangko, Mommy. Ako mismo ang nag-utos sa assistant ko na ibaba ang limit at i-freeze ang mga card ninyo ngayon din. Ang perang nilulustay ninyo at ipinagyayabang ng napakatagal na panahon ay hindi ko galing. Galing ito sa kumpanyang naiwan ng mga magulang ni Maria. Hindi galing sa pawis ko ang lahat ng ipinagmamalaki mo. Hindi na tama na maglustay kayo at tapakan ang pagkatao ng nagmamay-ari ng mismong perang ginagamit ninyo na lagi ninyong tinatawag na outsider. Pagsama-samahin ninyo ang natitira ninyong pera at kayo mismo ang magbayad ng bill ninyo diyan. Magsilbi sana itong aral sa inyo na huwag maliitin ang kabutihan ng ibang tao. Matapos sabihin ang mga salitang iyon na parang kulog agad na pinutol ni Rafael ang tawag. Umalingaw-ngaw ang tunog ng naputol na linya sa tainga ni Mommy Carmen, nag-iwan ng isang malupit na katotohanang bumasag sa kanyang ilusyon. Dahan-dahang bumagsak ang kamay niyang may hawak na telepono hanggang sa nahulog ito sa ibabaw ng plato. Hindi na niya ito pinansin. Nawala ng lakas ang buong katawan niya. Tila hinihigop ang kanyang hininga. Nakatulala siya sa mga nakakalat na plato sa ibabaw ng mesa. Nagpanik si Andrea, hinawakan ng balikat ng ina at tinanong kung ano ang sinabi ni Rafael. Lumingon si Mommy Carmen kay Andrea. Nanginginig ang labi niya habang pinipilit magsalita. Sa isang halos pabulong na boses, inulit niya ang sinabi ni Rafael na ang lahat ng yaman at luhong ginagamit nila ay hindi galing kay Rafael kundi kay Maria. Ang tahimik at simpleng babae na nilait nila at iniwan sa bahay. Pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ni na Andrea at Nicole. Napanganga si Nicole, hindi makapaniwala sa narinig. Napakalaking sampal nito sa makitid nilang pag-iisip. Sa loob ng maraming taon, palagi nilang itinuturing ang sarili nila bilang mga amo ng bahay inaalipin at nilalait si Maria dahil akala nila ay isa itong mahirap na babaeng sinuwerte lang. Ang katotohanan na si Maria pala ang tunay nilang bumubuhay ay nakakapanindig balahibo. Agad nilang binuksan ang kani-kanilang banking apps. Gumuho ang kanilang huling pag-asa nang makita ang balanse, halos walang natira. Naubos na ang lahat ng pera nila sa pagbili ng mga damit, pagkain at pagpunta sa mga mamahaling salon. Wala silang naipong savings kahit piso. Muling tumikhim ang manager para putulin ang katahimikan. Magalang pero mariing sinabi ng manager na kailangan na nilang magbayad bago sila makalabas ng restaurant. Iniabot niya ang mahabang resibo na may halagang 35,000 pesos. Isang napakalaking halaga para sa tanghalian ng 3 tao. Sinubukan ni Mommy Carmen na ngumiti at magmakaawa sa manager na baka pwedeng umuwi muna sila para kumuha ng cash. Inaasahan na mariin itong tinanggihan bilang parte ng protocol ng restaurant. Dahil walang ibang choice, binuksan ni Mommy Carmen ang kanyang cellphone. Tinawagan niya isa-isa ang kanyang mga kumare na lagi niyang nililibre. Una siyang tumawag sa isang kaibigang nagbebenta ng alahas. Gumagawa siya ng kwento na naiwan niya ang wallet at kailangan niya ng cash. Ngunit biglang nagbago ang tono ng kaibigan niya at sinabing nakahold daw ang pondo nito sa bangko. Tumawag siya sa pangalawa, pangatlo hanggang panglima. Lahat sila nagbigay ng iba't ibang palusot para hindi magpautang. Ang pagkakaibigang nakabase lang sa pera ay nagpatunay na walang kwenta. Ibinaba ni Mommy Carmen ang cellphone na pagtantong wala pala siyang tunay na kaibigan. Lumapit na ang 2 malalaking gwardya handang gumawa ng aksyon kung tatakas sila. Nagsimulang umiyak at magmakaawa si Nicole, hinihila ang damit ng kanyang ina dahil ayaw niyang makulong. Nagbigay ng huling solusyon ang manager na lalong nagpababa ng kanilang dignidad. Hinihingi niya ang kanilang mga mamahaling gamit bilang collateral. Ibebenta ng management ang mga gamit na iyon kung hindi sila makakapagbayad ng cash sa loob ng 24 na oras. Agad na itinago ni Andrea ang kanyang relos habang niyakap ni Mommy Carmen ang kanyang bag. Ngunit mas lumapit ang 2 gwardya. Habang umiiyak, tinanggal ni Mommy Carmen ang 2 mabibigat na gintong bracelet sa kanyang kamay at 2 malalaking singsing. Mapait ding tinanggal ni Andrea ang kanyang mamahaling relos na lagi niyang ipinagyayabang. Samantala, ibinigay rin ni Nicole ang kanyang limited edition designer bag habang humihikbi. Sinuri ng manager ang pagiging tunay ng mga gamit, nagsulat ng resibo at saka sila pinaalis.
Napakalaking kahihiyan ang naramdaman nila nang maglakad sila palabas habang pinapanood ng mga nagbubulungang tao. Ang dati nilang paglakad na taas noo ay napalitan ng paglalakad ng nakayuko. Paglabas nila sa pinto, sinalubong sila ng mainit na hangin. Nawala na ang mga ngiti at kayabangan. Napilitan silang mag-abang ng ordinaryong taxi dahil hindi na nila matatawagan ang kanilang driver. Sa loob ng mabahong taxi, walang nag-imik ni isa. Nag-iisip si Mommy Carmen kung paano niya haharapin si Maria pag uwi nila. Kinakabahan siya sa pwedeng gawing ganti ni Rafael. Iniisip niya kung paano mag-sorry, umaasang may natitira pang awa ang anak niya para ibalik ang dati nilang pamumuhay. Huminto ang taxi sa tapat ng kanilang mataas at gininto ang gate. Binayaran iyon ni Mommy Carmen gamit ang huling pera sa wallet niya. Pumasok sila sa malawak na bakuran na may maayos na damuhan. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, napatigil si Mommy Carmen. Tila huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Doon sa marmol na sahig ng kanilang malawak na balkonahe, nakatambak ang dose-dosenang malalaking maleta, mga kahon, at mga garbage bag na naglalaman ng lahat ng personal nilang gamit. Pinalabas na ang lahat ng gamit nila at binilad sa araw bilang isang malinaw at hindi na mapag-uusapang tanda ng pagpapalayas. Ang sikat ng araw ay direktang tumatama sa mukha ng tatlong babae. Nakatitig si Mommy Carmen sa mga maleta. Nandoon ang mga mamahaling damit niya at mga sapatos. Nanlaki ang mata ni na Andrea at Nicole sa likod niya. Binuksan ni Mommy Carmen ang isang maleta at nakita ang mga nakatuping damit niya. Binasa ni Andrea ang pangalan niya na nakasulat sa marker sa 5 kahon ng kanyang sapatos at makeup. Umiyak si Nicole nang makitang inilagay ang kanyang mga stuffed toys sa isang garbage bag. Pinalayas talaga sila sa bahay na akala nila ay sa kanila. Habang tahimik silang umiiyak, narinig nila ang pagbukas ng pinto na gawa sa solidong nara. Lumabas si Rafael, suot pa rin ang kanyang suit at may kalmadong mukha. Wala siyang galit o ngiti. Nakatingin lang siya ng diretso sa kanila. Sa kanang kamay niya, hawak niya ang isang brown envelope at isang susi. Nang makita si Rafael, sumabog sa galit si Mommy Carmen. Itinapon niya ang hawak na maleta at dinuro ang mukha ng anak. Anong ibig sabihin nito, Rafael? Palalayasin mo ang sarili mong ina dahil lang kay Maria? Nababaliw ka na ba? Ang bahay na ito ay katas ng pawis mo. Wala kang karapatang itapon ang mga gamit namin na parang mga basura, tili ni Mommy Carmen. Hinayaan lang ni Rafael na matapos sa pagsigaw ang kanyang ina. Nang tumahimik na at tangis na lang ni Nicole ang naririnig. Saka nagsalita si Rafael sa kalmado at kagalang-galang na boses. Hindi mo inintindi ang sinabi ko kanina. Ang bahay na ito, ang lupang tinatapakan mo ay hindi galing sa akin. Ang nakapangalan sa titulo ng bahay na ito ay si Maria. Pinagkatiwalaan lang ako rito para tumira bilang asawa niya. Kaya wala na kayong karapatang tumira rito matapos ang ginawa ninyo sa tunay na may-ari nito kanina. Walang masabi si Mommy Carmen. Subukan man niyang sumagot. Ang katotohanan na ang pera ay kay Maria ay nagpatameme sa kanya. Bumaba si Rafael mula sa hagdan at inabot ang brown envelope at susi sa ina. Hindi ko pababayaan ang ina na nagluwal sa akin. Nakapagrenta na ako ng maliit pero disenteng bahay sa probinsya at bayad na iyon para sa 1 taon. Sa loob ng envelope na ito may pera na sakto para sa pagkain at pangangailangan ninyo para sa 1 buwan. Simula ngayon, doon na kayo titira at matuto kayong mamuhay ayon sa inyong limitasyon. Tinapik ni Andrea ang kamay ng kanyang kuya. Sa probinsya, nagbibiro ka ba, kuya? Sanay kami sa syudad? Paano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko? At siguradong kulang yang pera para sa salon at pambili ng bagong damit. Reklamo ni Andrea na hindi pa rin matanggap ang nangyari. Tinitigan siya ng matalim ni Rafael na nakapagpaliit sa kayabangan niya. Kung kulang yan para sa luho mo, maghanap ka ng trabaho, Andrea. Kayo ni Nicole ay hindi na pwedeng maging palamunin. May malalakas kayong pangangatawan at nakapagtapos kayo. Pinal na ang desisyon ko. Kumuha kayo ng truck at lumipat na ngayon din. Kapag hindi nyo tinanggap ang tulong na ito, bahala na kayong maghanap ng titirhan gamit ang wala nyong pera. Nang makitang walang epekto ang galit at reklamo, nag-iba ng taktika si Mommy Carmen. Umiyak siya ng malakas at lumuhod sa sahig habang nakayuko. Ginamit niya ang palaging ginagamit ng mga ina para makonsensya ang mga anak. Rafael, anak, na kaya mong gawin to sa ina mo. Ang ina na nagdala sa'yo ng 9 na buwan, nag-aruga sa'yo hanggang maging tagumpay ka. Ito ba ang isusukli mo sa akin sa pagtanda ko? Mas pinili mo pa ang asawa mo kaysa sa ina. Isa kang walang utang na loob na anak, iyak ni Mommy
Carmen! Umiyak na rin ng malakas si Nicole sa tabi niya. Pati si Andrea ay napaiyak. Umaasang may makakita sa kanila. Kahit sinong lalaki ay siguradong lalambot ang puso. Ngunit batid ni Rafael na kapag nagpadala siya rito, mas lalong maghihirap ang kanyang asawa. Hindi siya pwedeng umatras. Lumuhod si Rafael sa harapan ng kanyang ina. Hindi niya inalintana ang alikabok sa kanyang suit. Kinuha niya ang mga kamay ng kanyang ina at hinalikan ito ng may paggalang. Umasa si Mommy Carmen na hihingi na ng tawad ang anak at babawiin ang lahat. Ngunit tinitigan siya ni Rafael ng direkta sa mata. Mommy, makinig ka ng mabuti. Ang langit ay nasa ilalim ng mga paa ng isang ina. At hanggang sa huling hininga ko, pinapangako kong hindi ka magugutom at may matitirhan ka. Hindi ako magiging walang utang na loob na anak, mariin niyang sabi. Pero dapat mo ring maintindihan. Ang pangunahin kong tungkulin bilang isang asawa ay protektahan at igalang ang babaeng iniwan ang pamilya niya para sumama sa akin. Inalis ko lang ang lahat ng luhong ito para maalala ninyo na ang respeto at pagmamahal ay hindi nabibili ng pera. Natigilan si Mommy Carmen. Tumagos sa puso niya ang mga sinabi ng anak. Hinusgahan ninyo si Maria dahil sa simpleng pananamit niya, pero ang kabutihan ng puso niya ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng alahas mo. Ang parusang ito ay hindi galit. Ito ay pagmamahal ng isang anak na gustong ibalik ang ina niya sa pagiging mabuti at mapagpakumbaba. Iniwan ni Rafael ang susi at envelope sa kamay ng kanyang ina at isinara ang mga daliri nito. Nang mapagtanto na hindi talaga lalambot ang puso ni Rafael, nagbago ang diskarte ni na Andrea at Nicole. Alam nilang ang tanging makakapagpabalik sa kanila sa marangyang buhay ay ang mismong may-ari ng lahat ng iyon. Gumapang ang magkapatid papunta sa main door. Kumatok si Nicole habang umiiyak. Ate Maria, buksan mo to ate. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng masasakit na sinabi namin. Pakiusap, wag niyo kaming palayasin sa probinsya. Hindi ko kayang mabuhay ng walang aircon. Pakiusap, iyak ni Nicole. Lumuhod din si Andrea at pinagdaop ang mga kamay. Nawala na lahat ng kayabangan niya. Totoo, Ate Maria. Papangako kaming hindi na lalaitin ang luto mo. Kakainin namin lahat ng inihanda mo. Sabihin mo lang kay kuya na ibalik ang cards namin. Maawa ka na sa amin ngayon lang. Nakatayo lang si Rafael at pinapanood ang magkapatid. Hindi niya sila pinigilan. Gusto niyang maranasan nila ang hirap at kahihiyan bilang kapalit ng pambabastos nila kay Maria. Matapos ang ilang minutong pag-iyak at pagkatok, narinig ang pagpihit ng pinto. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan. Lumabas si Maria. Napaka-elegante, napakasimple at mukhang napakakalmado ng kanyang mukha at pananamit. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Wala siyang galit, poot o kayabangan sa mata. Nakatingin lang siya ng diretso sa tatlo na nakaluhod sa lapag. Hawak niya ang isang malaking food warmer. Natahimik ang pag-iyak ni na Andrea at Nicole. Tumingala sila sa hipag na nilait nila. Si Mommy Carmen ay nakayuko, ramdam ang labis na kahihiyan at panliliit sa sarili. Ang palamunin na lagi nilang inaapi ay ang mismong tao na pinagmamasdan silang magmakaawa ngayon. Lumapit si Maria at hindi umiwas ng tingin. Tumabi si Rafael kay Maria bilang suporta. Isang patunay na wala nang makakapagpabuwag sa kanilang mag-asawa. Huminto si Maria sa harap ni na Andrea at Nicole at yumuko ng bahagya. Ibinaba niya ang food warmer sa sahig. Tumayo na kayo, Andrea, Nicole. Tumayo ka na, Mommy. Hindi ninyo kailangang lumuhod at ibaba ang sarili ninyo sa harapan ko, malumanay, ngunit mariing sabi ni Maria. Wala akong galit at hindi ako maghihiganti. Pinatawad ko na kayo sa lahat ng masasakit ninyong salita simula pa noong unang araw. Pinatawad ko na kayo sa paglait sa luto ko, sa pananamit ko, at sa pag-iwan ninyo sa akin kaninang umaga, dagdag niya. Ang pagpapatawad na iyon ay mas masakit para kay Mommy Carmen kaysa kung sinigawan siya. Ang kabutihan ni Maria ay nagdurog sa huling piraso ng ego niya. Hinawakan ni Andrea ang laylayan ng damit ni Maria. Kung napatawad mo na kami, ate, papasukin mo na kami ulit. Hayaan mo na kaming tumira rito. Magsisimula kami ulit. Rerespetuhin ka na namin. Dahan-dahang inilayo ni Maria ang kanyang damit. Hindi dahil nandiri siya kundi para magbigay ng limitasyon. Ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugang bubuksan ko muli ang pinto ng bahay ko para hayaan ang masamang ugali ninyo na lasunin ang pamilya ko. Hindi napipilit ang respeto sa loob lang ng isang gabi dahil lang natatakot kayong mawalan ng pera. Ang 23 putahing niluto ko ay lumamig na. Katulad din ng respeto at pagsusumikap kong makuha ang pagmamahal ninyo. Lumamig at nagtapos na ito rito ngayon din. Binaling ni Maria ang tingin kay Mommy Carmen.
Itinuro niya ang food warmer na inilapag niya. Dito sa loob inilagay ko ang lahat ng niluto ko para sa kaarawan mo, Mommy. Nariyan ang kare-kare inihaw at lahat ng hinanda ko. Dalhin ninyo ang pagkain na ito sa bago ninyong bahay. Kahit man lang ngayong gabi sa iyong ika-6 na pong kaarawan, makakain ka pa rin ng pagkain ginawa ng may tapat na pagmamahal. Hindi gaya ng mga pagkain sa restaurant na puro kayabangan lang pero walang pagmamahal. Naluha si Mommy Carmen habang nakatitig sa food warmer. Gusto niyang magpasalamat at humingi ng tawad, ngunit walang lumabas sa kanyang lalamunan. Nakayuko lamang siya at umiiyak sa sarili niyang katangahan. Dahil itinaboy niya ang isang manugang na may ginintuang puso kapalit ng pekeng sosyal na buhay. Sana sa lilipatan ninyo ay makita ninyo ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nasusukat sa mamahaling gamit o kainan. Mamuhay kayo ng nakapag-iisa. Bukas ang pinto ko sa mga kamustahan, pero ang pinto ng luho at walang katapusang pondo, nakasara na mula ngayon. Paalam, Mommy. Haba ng buhay at magandang kalusugan para sa iyo, sabi ni Maria, sabay talikod. Tumango si Rafael sa kanyang ina bilang pamamaalam at sumunod sa kanyang asawa. Magkasabay silang pumasok at isinara ang malaking pinto. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pag-lock ng pinto, isang senyales. Natuluyan na silang naputol sa marangyang pamumuhay. Nakatulala lang sina Mommy Carmen Andrea at Nicole sa nakasarang pintuan. 6 na buwan na ang nakalipas simula noong araw na iyon. Sa loob ng marangyang bahay, malaki ang nagbago. Dati puno ito ng mga reklamo at hingi ng pera. Ngayon, amoy masarap na ulam at puno ng tawanan at pagmamahal ang hapagkainan ni na Rafael at Maria. Samantala sa isang probinsya sa labas ng Metro Manila, sa isang maliit at mainit na nirentahang bahay, ang 3 babae ay nahihirapang mabuhay. Wala ng aircon, kaya rinig na rinig nila ang ingay ng mga tricycle sa labas na pumalit sa classical music sa restaurant. Nasa labas si Mommy Carmen nakaupo sa isang monoblok na upuan. Sa harapan niya ay may mesa kung saan siya nagbabalot ng suman at sapin-sapin sa dahon ng saging. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro ginto, ay ngayon ay magaspang na. Kailangan niyang gumising ng madaling araw para isupply ang mga kakanin sa palengke dahil kulang ang budget nila para sa kuryente at tubig. Kinain na niya ang kanyang pride para makasurvive. Sa likod ng bahay, nakaupo si Nicole sa isang maliit na bangko at naglalaba gamit ang mga kamay. Basang-basa siya ng pawis. Ang dati niyang malalambot na kamay na laging nasa salon ay ngayon ay may mga kalyo na at hapdi dahil sa sabong panlaba. Madalas siyang umiiyak kapag nakikita ang mga kamay niya. Maya-maya pumasok si Andrea na mukhang pagod na pagod. Nakasuot siya ng gusot na maroon na uniforme ng isang waitress. Iginapos siya ng tadhana na maging waitress sa isang mamahaling restaurant kung saan ang mga siniserve niya ay ang mga dati niyang mayamang kaibigan. Kinakailangan niyang yumuko at tiisin ang hiya habang inuutusan siya ng mga taong dati ay pinagyayabangan niya. Nakatitig si Mommy Carmen kay Andrea na may awa. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa bulsa. Isang kupas na litrato sa kasal ni na Rafael at Maria. Pinunasan niya ito habang nanginginig ang mga kamay. Tumulo ang luha niya at pumatak mismo sa litrato. Narealize niya na ang tunay na karma sa buhay ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala ng respeto at pagmamahal mula sa mga taong tunay na may pakialam sa kanya. Ang pagiging mayabang niya ang nagtulak sa kanila sa ganitong buhay, habang ang manugang na mabait ay nabubuhay sa kapayapaan. Maraming salamat po sa pagtapos ng kwentong ito. Naway nag-enjoy kayo natuto, at naalala na ang lahat ng ginagawa natin ay may kapalit. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga bagong kwento mula sa channel na Puso at Ako. Paalam!